Hello mga mare! Magandang araw! Tapos na pala akong magkape at tapos na din ako mag-prepare nitong baon ni Bryl. Sa isang lunchbox nilagyan ko ng beef loaf at yung favorite ensaymada niya. Sinalihan ko na rin ng Milo. Ito pala yung second lunchbox. Pinaksiw na silik na isda at isang saging. Yan lang po ang kanyang baon. Ito pala yung tutupiin ko. Bago yon kakain muna kami ni Daddy B. Ito yung sinasabi kong ulam namin. Yung pagkain namin nako hindi ko na binidyohan dahil sobrang nagmamadali na talaga ako. Dalian ko na nga ang pagtupi nito mga mare. Abay nagsasalang na ako doon sa labas ng aking labahin. At itong dalawa na ko nanonood na naman ng TV. At syempre, nagtutupi pa rin ako ng damit, naksyuta. Kailangan ko na talagang tupiin yan mga mare. Need ko na din kasing gamitin itong mga hanger. Pagkatapos, nilagay ko naman yung mga tinuping kong damit doon sa cabinet. And then, pinaliguan ko na din ang ating baby Bryce. Walang suklay-suklay mga mare. Naku, napaka-busy. Pag dito lang naman kami sa bahay, naka-cloth diaper lang yan si Bryce. Basta masipag ka lang talagang maglaba, naku, makakatipid ka talaga. Naku, sinasabi ko talaga sa'yo, best budol ko talaga yan. Pag type mo, ilalagay ko ang link sa comment section. Kaya naman, iniwan ko muna sila dito ni Andrea sa kwarto. At dito muna ako sa labas dahil maglalaba ako mga mare. O, di ba sinasabi ko talaga sa inyo, kapag nanay ka na, walang katapusang paglalaba at pagtutupi ng damit. Alam nyo naman mga mare, napakasipag namin magpalit ng damit. Humingi pala ako sa kapitbahay ng sanga ng malunggay. Itananim ko lang dito sa pot. Para naman next time mga mare, hindi ko na kailangan manguha doon sa kapitbahay ng malunggay. Eto na nga at paalis ni si Daddy B. Papunta na siya sa kanyang work. At dahil medyo maaga pa naman mga mare, abay hindi pa rin ako natatapos dito sa aking mga labahin. Dinali-dalian ko na nga mga mare ang pagkilos kasi kailangan ko pang asikasuhin si Andrea. Kailangan kasi sa pagligo niya mga mare ay andun ako. Natry ko na din kasi mga mare na hindi ko siya sinamahan pero yung shampoo namin ako, ang bilis maubos. Ginagawa niyang babos, naksyuta. Ano? Ha? Tawag ka, mami? Tapos na labas si mami. Tapos na. Pagpasok ko talaga dito sa kwarto mga mare, niyakap agad ako ni Bryce. Oo, di ba ang sweet? Pero teka lang talaga mga mare. Abay, nangungurot na rin siya. Nanggigigil pa nga mga mare, naksyuta. Dahil basang-basa nga ako sa paglalaba mga mare, pinaliguan ko na agad si Andrea. Pagkatapos ay naligo na rin ako. O, di ba ang saya na ni Bryce kasi nandito na ako sa loob ng kwarto. Madali ang ligo lang naman mga mare kasi magpe-prepare pa ako ng bento baon ni Andrea. Let's prepare Andrea's bento baon. First, naglagay ako ng cream o chocolate. Second, itong eggnog. Third, itong banana chips na paborito ni Andrea. At itong laging request niya na Dutch meal. Nag-add na lang din ako ng isang jelly eggs. Of course, hindi natin kakalimutan ng tubig. Yun lang. Tapos ko na nga siyang bihisan. Pinaupo ko na rin. Kailangan ko na kasi suklayan yung buhok niya. Chinek ko na rin yung ngipin niya mga mare. Kung tumubo na ba. At si Bryce naman mga mare, pinasuotan ko ng kanyang short. Ayan na pala si Uncle Faisal. Siya po yung tagahatid sundo ni Andrea. Pagdating naman ng gabi mga mare, pumunta kami ng mansyon. Mag-a-attend lang kami ng Bible study. Syempre kasama ko si Bryce at saka si Andrea. Mabuti na lang talaga at nagpapahawak pa itong si Bryce. Abay mga mare, minsan kasi ay ayaw talagang magpahawak, naksyuta. Pagdating namin sa loob mga mare, eto kumain na agad kami ng dinner. Syempre, sinubuan ko na rin si Bryce. Ang ulam namin mga mare ay chicken at saka chop suey. Yung iba, hindi pa naman tapos kumain. Mga exactly 7 PM mga mare ay magsa-start na naman kami. Pag nag-start na naman kami mga mare, ay separate yung mga bata at saka matatanda. Sa mga bata naman kasi mga mare, ay meron nagtuturo din sa kanila sa labas. Para naman kung mag-start na kami dito sa Bible study, ay walang disturbo. Ito pala yung mga kasama namin pag merong Bible study. Halos kapamilya na ang turingan. Every weekend kasi mga mare, ay nagkita-kita kami dito para mag-Bible study. Pagsapit ng 8:30 or 9 PM, ay tapos na po ang service. Dahil marumi nga ang lamesa. Naku, pinunasan ni Bryce yung lamesa. Masashock na lang talaga ako sa trip ni Bryce. At sa kabilang banda naman mga mare, may paukay-ukay pa nga. Tag 20 pesos lang yan. So hanggang dito na lang mga mare. Yun lang. Bye! Mwah!